kapatid, kamusta naman ang inyong maulan? At talaga namang ang lamig na panahon ngayon, ang sarap na namang humigop ng sopas, ng instant noodles, ng ramen, di ba? So ayan, isang happy Monday sa inyo, pero syempre para sa mga kapatid din natin na medyo sinasama dahil sa sama ng panahon, hindi to masyadong happy na Monday. O di ba? Mamaya share ko rin yung aking medyo hindi ko alam kung malas ba o blessing in disguise na naikwento ko kay EP Jeff. Pero mamaya na yan. Anyways, mga kapatid, gandang tanghali po sa inyo lahat. How's your lunch? Meron o wala? Wala. Ayun. Same, appear. Diba? O yung mga andyan, beke naman, nagugutom na raw si Lord. Tsaka nagugutom, 1, 2, 3, 4, ang dami taas kamay. Yan, beke naman, may nakikinig dyan, di ba? So anyways, mga kapatid, karirin po natin ang 1 hour nating pagsasama dito sa Heart to Heart. Humahalili po para sa Guapopoy na si Kuya Poy, na sana ay hindi rin binabaha ngayon in Marikina. Ako po si Laila Chicadora. Let's do this on a Monday. Meron po tayong pamigay ngayong araw. Tatlong 250 pesos cash! Yes! At meron pang sulit TV box! Go! Ayan ha. And dahil Monday ngayon, yung inaabangan ninyong H2H confessions, ha? Hihingin din namin na ang inyong astig advice at astig comments sa ating sitwasyon mamaya, yung ating hashtag H2H astig confessions. Okay? So ayan, simulan na natin mga kapatid. Pwede kayong tumawag sa amin. Baka naman medyo nahihiya kayong magbigay ng astig advice or astig comments. Pwede rin naman kayong mag-hi hello lang. Ayan, batiin ninyo yung mga kaklase ninyong wala ring pasok ngayon. O kaya naman, batiin nyo yung mga anak nyo na nasa bahay ngayon. Huwag silang pasaway. Hindi ba? Pwede po kayo tumawag sa amin o kaya mag-comment. Ang aming numero, 86315788, 86316674. Okay? So ayan ha, para sa ating H2H, yung ating hashtag H2H confessions. At syempre yung ating love question of the day, mga kapatid. Ayan, anong gagawin mo kapag nalaman mong may crush ang partner mo sa common friend ninyo? Yan, pwede rin kayong kumomment dyan ha. Same, it's either sa ating landlines o kaya naman pwede rin kayong mag-comment sa FB Live. Okay, so eto na. Simulan na natin mga kapatid ang inaabangan ninyong segment tuwing Lunes, Miyerkules, and Friday. H2H Astig Confessions. Kagaya po ng dati, meron tayong kakaibang kwento at istorya ng totoong buhay yung ating pag-uusapan at bibigyang linaw mula sa ating mga callers every Monday, Wednesday, and Friday. Dito po, mas lalo pa nating bibigyan ng pagkakataon ng ating listeners at mga manonood sa Facebook Live at TikTok Live broadcast na mag-share ng astig advice or ng kanilang astig comments sa ating tampok na istorya na may matinding pinagdadaanan pagdating po sa away pamilya, 'di ba? Buhay magjowa, misunderstanding man 'yan o walang tigil na pakikipag 2-in-1. Minsan 3-in-1. Nako, grabe. Ang mahal na ng buhay ngayon na kukuha nyo pa rin magjowa ng marami, ano? Anyway, so ayan, pag-uusapan po natin yan mga kapatid, ang ating hashtag H2H confessions ngayong araw. Okay? So ayan. Simple lang po ang mechanics. Sa mga gustong maging winner sa araw na to, aside sa inyong astig advice or comment, ay kailangan nyo ring gumamit ng hashtag. Okay? So kung sa FB yan, siguraduhin nyo na meron kayong nakalagay na number sign, hashtag astig comment.
O kaya naman, kapag kayo ay tatawag sa amin, simulan po natin sa ang aking astig advice ay ganon, okay? Para matuwa naman si tita. Okay, so pwede po kayo tumawag 8631-5788, 8631-6674. Simulan na po natin ang ating usapan sa ating H2H Astig Confessions. Wala raw itinatago itong si Raymart pero nagawang palitan ang password sa kanyang social media accounts. Kaya ang partner niya na ka-live-in niya ng isang buong taon na, itong si Roslyn, hanggang ngayon ay hindi pa rin daw siya kinakausap. Ang depensa nitong si Raymart, sa tuwing binubuksan kasi ni Roslyn ang telepono niya, wala na itong ibang ginawa kung hindi pulisin ang nilalike, hina-heart, o yung hug emoji. Oo, pinupulis yun lahat ni Roslyn sa kanyang social media accounts. Wala naman daw tinatagong babae itong si Raymart. Pero kung patuloy ang ginagawang paninita ni Roslyn, ay may pakiramdam siya na mas lalo lang din siyang masasakal sa kanilang relasyon. Grabe yun, ha? Okay, kausapin natin, nasa kabilang linya po, si Raymart. Good afternoon, Raymart. Kamusta ka? Good afternoon po, DJ Lai. Hi, ilang taon ka na, Raymart? 30 years old po. 30. Okay, so itong si Roslyn ay 1 year pa lang kayong magkasama sa iisang bubong. 8 months na po kaming live-in. Almost 1 year na po kami. 1 year na kayo, 8 months na magkasama na. Live-in po. Sorry, 18? Live-in po, live-in. Live-in, oo. Live-in. So magkasama nga 8 kayo sa isang bubong. Opo. Okay. So 8 months na yon. Wala kang Opo. dating pamilya, wala ka bang anak? Kayo, as in single? Wala po. Siya, Wala rin. single. Ilang taon na ba si Roslyn? 25 po. Okay. So, tanong, Raymart, noon bang nagsisimula pa lang kayo, yung bago kayo mag-live-in ni Roslyn, ganyan na ba talaga siya? Yung tinitingnan niya yung FB mo, tapos to the point na from her phone, dahil alam niya yung password, tinitingnan niya yung FB mo, ganyan. Talaga bang mapanita siya? Mahilig siyang mamulis noon pa man kahit na nung hindi pa kayo nagsasama sa isang bahay? Hindi naman po. Kailan mo napansin na nagkaganyan siya? Siguro po mga Raymart? 2 months ago. 2 months ago. 2 months ago. Okay. Bakit sa tingin mo, 2 months ago, nagkaganyan siya? May nangyari ba prior? Meron bang history ng infidelity between the two of you sa relasyon ninyong dalawa? Bakit nagkaroon ng ganyang klaseng kaaningan itong si Roslyn? Hindi ko rin po talaga masabi ng diretso eh. Kasi maayos naman po kami nung una, kaso hanggang sa, siyempre, may mga kaibigan din po ako sa Facebook na babae na nagre-react sa mga post ko, na nag-chat minsan. Mm-hmm. Tapos, mga kabarkada ko pa. Na mga babae. Kabarkada ko, may mga barkada po natin mga lalaki. Siyempre, malakas ng biro eh. Madalas magbiro na, uy, sana, hanap tayo babae, mga ganyan. Mm-hmm. Selosa ba si Roslyn? Po? Selosa? Opo. Ayun. Pero wala naman kayong history na medyo ikaw alam mo na, naligaw ng landas at meron kang napagsabay, wala namang ganon. Wala naman po. So selosa lang talaga siya by nature. Opo. Alam mo na selosa siya bago kayo maging kayo. Opo. Pero hindi naman, nung nagsisimula naman po kami, hindi naman po siya ganito. Hindi po siya ganito tulad niya.
tulad ng nangyayari ngayon. Hindi kaya siya, para kasing ang basa ko, nagiging sobrang possessive na siya to the point na nasasakal ka na sa relasyon ninyong dalawa. Opo. Okay, so hindi kaya nga dahil magkasama na kayo sa iisang bahay, kasi nga nagli-live-in na kayo, hindi kaya masyado na niyang, kumbaga na digest na kayo na habang buhay, kaya nagiging ganyan siya kahigpit sa'yo o pinupulis ka niya ng ganyan, lahat pinupunan niya lalo na kapag babae and selosa siya. Hindi kaya ganon? Mukha pong ganun nga po ata yung nangyayari. Okay. Kasi parang nangyayari, bakit parang wala siyang tiwala sa'yo? Natanong mo na ba siya, bakit parang wala kang tiwala sa akin? Dati hindi ka naman ganyan. Napag-usapan na po namin. Nang nagsisigawan o nang malumanay? Malumanay naman po. Okay. Hindi ko naman po siya sinisigaw. Hindi, kaya nga, kasi baka mamaya, ikaw nga malumanay, pero siya naman, ratatatatatatat, o, diba? Mamaya, gano'n naman siya. So, malumanay kayong dalawa nang nag-usap. Ano ang dahilan niya at bakit daw siya parang walang tiwala sa'yo? Ang gusto niya po, iwasan ko po din mga kabarkada ko. Dumating na nga po sa point na nagsasabi siyang i-deactivate yung social media ko. So, para lang daw makampante siya. So, kumbaga, ang gusto niya, ikaw ay akin lamang. Gusto niya maging aso ako. Aso talaga. So, pag sinabing, dito ka lang, sit, ganon. Parang pagka ganon, hindi na pagmamahal yon. Pero, ano pa yung ibang way? Sabi mo nga, di ba, paano yung assurance na ginagawa mo sa kanya, sinasabi mo sa kanya, para makampante siya na siya lang talaga at wala ng iba? Ano yung mga assurance na binibigay mo sa kanya? Assurance po na binibigay ko po sa kanya lahat ng account ko. Alam niya naman po yun eh. Nababasa niya lahat ng mga nakakausap ko. Kung saan ako pupunta, kailangan na lang niya. Wow, nanay mo. Hindi, okay lang naman yung mga lakad mo, alam niya. Pero parang medyo nag-overboard na rin kasi sa pagka-possessive itong si Roslyn. Tanong, hindi naman kaya itong si Roslyn ang merong itinatago sa'yo, kaya aning na aning siya at baka meron kang iba? Naisip ko nga rin po yan, DJ Lai. Oh. Bakit? Nagbago ba ang mga kilos at galaw niya? Mas medyo nagbo-blooming ba si Ate ngayon? Mas lalo ba siyang nagpapaganda? Panay ba red ang lipstick niya? Kasi baka naman magnanakaw kapwa, galit sa kapwa magnanakaw, kaya ganon, di ba? Naisip ko lang din naman. Pero meron ka bang napupuna or napapansin sa kanya nitong mga nagdaang 2 buwan? Lagi niya lang po akong inaway kahit na wala naman tayo. Oh, okay. Isa pang tanong, yung Facebook account mo at yung mga social media accounts mo, pati telepono mo, alam niya ang mga passwords? Opo. Ikaw ba, alam mo ang password ng social media accounts niya, pati phone niya? Yung sa Facebook lang po. Facebook lang. Binigay niya sa'yo? Opo, matagal ko na pong alam. Pinalitan ba niya? Hindi. Hindi naman po. So, ikaw ba ay katulad din niya na nagkakalkal ng Facebook? Hindi naman po. Kasi alam ko naman po sa sarili kong privacy is privacy. Okay, sige. Meron tayong nasa linya ngayon. Raymart, magbibigay siya ng kanyang H2H astig advice para sa'yo. Kausapin natin, oy, si Teacher Tony ba to ng Caloocan? Hello? Hello, good afternoon. Teacher Tony, ikaw ba yan? Yes po. Ay naku, ayan, sakto. Ayan, professor na yan. Sige, Raymart, baka mabigyan ka niya ng sound na astig advice. Go ahead, Teacher Ton. Bali yung astig advice ko po kay Sir Raymart.
di ba kanina sinabi mo, nag-usap na kayo. So, you try to, usap ulit ng puso sa puso. Kasi parang, nagiging toxic na po yung labas ng result ng relationship po nila eh. Parang, nag-iisip na ng hindi maganda si Sir Raymart versus ganun din ang ginagawa ni yung sa partner niya po. So, usap po ng puso sa puso. Tapos, kasi kami po mag-asawa po, in terms of, tawag dito, yung mga social media account, parang hindi naman po na, kumbaga, we set boundaries. Yun po siguro yung pag-usapan ninyo. Kung hanggang saan. Kasi parang, para busisiin pa partner mo yung kung sino yung hinahurt mo nila, or any reactions or kino-comment, parang medyo iba na po yun natin, like. Oh. Baka naman, hindi naman kaya Raymart, kita na yung kaluluwa ng mga babaeng nilalike mo, kaya sobrang selos naman itong si Roslyn. Raymart, andiyan ka pa? Opo, nandito. Hindi naman po, Hindi. Miss Lai? Kita kaluluwa, baka konti na lang, kita na lahat, di ba? Kaya nagpupuyo sa galit si Roslyn, di naman. Hindi naman. Okay, sige. O, Teacher Ton, baka meron ka pang maibigay na wag din gagawa ng tawag dito, ng ikakasama na loob or ikakagalit. Alam mo na, yung rule number 1 na laging tama si partner. Tapos rule number 2. Oh. Ano yung rule number 2? Na it applies din yung rule number 1. Ayun. So, ganun pa rin. Doon pa rin pala babalik sa rule number 1. Di ba sabi nga nila, happy wife, happy life. Yes po. Since medyo magka-live-in pa lang naman sila, so paano yon? Ganun pa rin. Happy partner stays forever. Ganon! No? Di ba? O, sige. Teacher Ton, baka may gusto kang batiin. Opo. Shout out, tara. Oh, wow, mamaya yun, mamaya gabi. Mamaya pa pala yun. So, wife ko po, hello, si Belle. Tapos, mga anak ko po, si Daniel, saka si Nico. Tapos, ayun po, ingat po kasi, tawag dito, naka po yung, malakas na ulan, saka hangin dito rin sa amin po. Oo. Sige, ingat kayo dyan, ha, Teacher Ton. Thank you for calling. Opo, thank you, Talay. Sige, at salamat sa iyong #astig advice. Okay, Raymart, balik sa'yo. Hello po? Oo. So, yung mga ganun, ini-explain mo sa kanya kung sino tong mga babae na nilalike mo sa photo, na barkada mo siya, barkada mo sila. Nasubukan mong ipakilala itong si Roslyn sa yung mga nilalike mo na babae na minsan when you bump into each other, nangyari na ba yon? Meron na bang mga gano'n na pinakilala mo sa mga barkada mo, sa mga kaibigan mong babae, itong si Roslyn, para kahit papano, makampante rin siya na, okay, sige, friends nga lang sila. Oo naman po. Opo. Naniwala Nagawa siya? ko na po. Naniwala naman, okay naman. Ayun po, kapag kaharap po yung tropa kong babae, okay naman. Oh. Kaso, pagka dalawa na lang kami. Ganon? May kurot na. Alam mo, baka siguro kailangan lang sa akin parang based on your kwento, kasi hindi naman natin kausap si Roslyn ngayon, pero base sa mga kwento mo ngayon, tsaka doon sa background ng story, ang medyo nakikita ko is selosa si ate girl. Possessive si ate girl. Diba? Bawat tibot ko po, tanong siya. Oo, baka naman, number 3, meron din siyang konting insecurities, kaya gusto niya, lagi kanyang nakikita. Or, alam mo, Raymart, hindi kaya, wala man sa history ninyong dalawa that nagkaroon ng infidelity sa relationship nyo. Hindi naman kaya, etong si Roslyn, hindi pa healed yung kanyang puso from her past relationship at baka may nangyari sa kanilang dalawa na, pagka third party. Kaya, yung lahat ng magiging future niya na mga makakasama sa buhay, dala-dala niya yung trauma na yon. Ano ba yung history? Alam mo ba yung history ng past relationship nitong si Roslyn? Hindi po. Hindi mo tinatanong? Hindi. Never siyang nag-open up sa'yo?
hindi ko na po kasi, kumbaga, sinabi ko na po sa kanya nung una po lang na ayoko na rin malaman kung ano yung past relationship niya. Dahil ayoko rin makarinig lang ng makarinig ng hindi ko gusto at dagdag lang yan sa isipin ko eh. Ang dami ng problema, no? Pati ng bansa, dadagdag pa, no? Hindi, pero baka kasi yung post-traumatic experience din niya, yung dahilan kung bakit nagkakaganyan siya sa'yo ngayon. Baka kasi nga may nangyari in the past na kahit na hindi ikaw ang gumawa, Raymart, baka kailangan ikaw ang mag-assure sa kanya at ikaw ang mag-heal ng mga wounds of her past love life. Sometimes, kahit na masakit or ayaw mong kalkalin yung mga nakaraan, baka at this point, kailangan kasi nga, hindi mo alam kung saan ang gagaling eh. Nag-usap na kayo, hindi ba? Nagkaroon na kayo ng, how many times have you talked? Hindi ko na rin po mabilang. Wow. Kanta na ba ito? Ilang beses na kayo nag-away? Tungkol dito ha, ilang beses na kayo nag-away? Lagpas 10. Lagpas 10 sa loob ng 8 buwan. Hindi, madami na rin sa loob talaga. sa loob hindi ng ko maalala kung ilang beses. Sorry, sa loob ng 2 buwan kasi sabi mo nga 'di ba, the last 2 months lang siya medyo nagaganyan. So itong away na 10 na to within 2 months? Oo. Wow. Haji and Rachel Alejandro, pasok, nakapagtataka. Hindi ka ba napapagod at hindi ka ba nagsasawa? Kaya po nakakasakal. Sinabi mo sa kanya. Ito na rin po humingi ng advice. Sinabi mo sa kanya, nasasakal ka na? Opo. Bakit ba kayo nag-live-in on the first place? Para po malaman po namin na kaya po ba namin na dalawa na lang kami. Kumpara talaga kami sa isa't isa. Mga lang. Reason. Parang tinetesting nyo kung pwede kayo maging kayo forever? Opo. Kung kaya po ba namin na mamuhay ng dalawa lang kami. Okay. Kaya lang kung Catholic ka, medyo, alam mo na, kasalanan yun kay Father. Di ba? Yung nagsasama kayo ng walang kasal. Pero setting that aside na pinapractice nyo kung kayo ba talaga yung meant. Sa nangyayari ngayon na 2 buwan na aning-aning na si ate mo, do you think that you are meant? Or would you wanna give it another chance and sabihin mo sa kanya, medyo nasasakal na talaga ako sa mga ginagawa mo sa akin. Baka naman pwedeng, alam mo yon, medyo layo lang ng konting-konti lang, mga 0.5 inches lang. Tapos, para naman makahinga ako, kasi hindi na ako makadiskarte, ginagawa mo kung, yun, sabi mo nga, diba, ginagawa mo kasi kung aso. Syempre, tao naman ako, may sarili rin akong buhay, diskarte. We are 2 individuals, diba? 2 different individuals na pinag-bind lang ng pagmamahal. So, alam mo yon, hindi naman pwedeng parehas kayo at lagi kayong magkasama. You need to work. You have your own set of friends. She has her own set of friends. She has her own family and you have yours. Imposible na sa lahat ng bagay pareho kayo. So ngayon, based on that 2 months na grabe para kayong magbagyo, ikaw ang bibigyan ko ng choice. Is it still worth it? Do you think na kayong dalawa ay bound to live happily ever after with some slight challenges and hiccups in life, or would you wanna give it another chance? Na pagkatapos siguro ng pag-uusap, pag naintindihan na niya, siguro okay na kami. Still kasi, the choice is yours. Pero, ano ba talaga, Raymart? Yan. Alam ko, gulong-gulong-gulo ka na rin, pero what's in your heart? Anong sinasabi ng puso mo at ng isip mo? Kaya mo pa ba? Sabihin natin ha, kaya mo pa ba ng 2 buwan na ganito pa rin siya? Kaya mo pa ba? Maybe. Kasi, pakiramdam ko po ngayon sa sarili ko nakakasakal na rin po yung ginagawa niya sa akin. Pero, gusto ko po sanang, bigyan niya ako ng advice para mas
dagdagan yung pag-iintindi sa kanya. Okay. Gaano mo kamahal itong si Roslyn? 1 to Mahal 10. 1 to 10. Gaano mo kamahal? 9. 9. Okay. So, medyo nandun tayo sa, rurok ng pagmamahal. So, ang ganun mo kamahal si Roslyn. Siguro, hindi lang, pagmahal mo ang isang tao, hindi lang naman yung magaganda sa kanya, yung minamahal mo. Pati yung pangit na ugali niya at ultimong kulugo niya sa balat, mahal mo. Hindi ba? So, kung mahal mo siya, from a scale of 1 to 10 at 9 ang sinabi mo, kung mahal mo siya, di gagawa tayo ng paraan para maging okay ang relasyon. Kausapin mo siya ulit. Pag malamig ang ulo nyo, kailan mansarin nyo? Po? Kailan mansarin nyo? 22 po. 22. Naku, medyo malayo pa. Pero kaya mo pa ba? Ilang days pa yon? 20 days. Kaya mo pa ba ng 20 days? Kung aaraw-arawin kanyang pagseselosa at aawayin at sasakalin? O, sige. Sa monthsary ninyo, kausapin mo siya. O, lumabas kayo, mag-date kayo, tas pag-usapan nyo, sabihin mo, mahal kita, pero nasasakal ako sa relasyon natin. 30 plus na ako, 25 ka. 'Di ba? Baka naman pwede bigyan mo ako ng konting space. Hindi ako nakipag-break sa'yo o nakikipag-cool off sa'yo, bigyan mo lang ako ng konting space kasi hindi naman tayo parehas na ng ugali. So, nasasakal ako. Kaya ako pinalitan ang password ng social media account ko ay dahil, sabihin mo yung dahilan. Pero sabihin mo sa kanya, ina-assure ko sa'yo na ikaw lang, wala nang iba. Kung ano man ang nangyari sa mga past mo, na mga jowa mo, na mga nakarelasyon mo, wala akong pakialam doon at hindi ako ganon kung meron man na nag-two-time habang kayo nung mga ex nyo, wala ako dong pake. Ako, hindi ko gagawin yan sa'yo. Baka yun lang yung kailangan niyang marinig para matauhan siya, Raymart. Kasi kailangan alamin din natin what makes her insecure, what makes her so possessive of you. Hindi ba? At what makes her so, parang jealous of these people. Hindi nga lang girls, di ba? Sabi mo, pati barkada mong babae. Bakit? So, alamin mo yung tatlong yon. Bakit? Saan ang gagaling to? From there, baka maaaring mahil mo paunti-unti yung wounds nitong si Roslyn. Di ba? Raymart? Opo. Kasi parang ayaw mo naman siyang hiwalayan, di ba? Sakal ka, pero mahal mo. Di ba? Opo. Oh, saka sayang din yun 8 months kayo magkasama. Sino nagluluto sa bahay? Minsan po siya, minsan po ako. Sino mas madalas? Siya po. Siya. Ay, mahal ka, selosa lang. Pinagbabaon ka pa niya ng food? Po? Pinagbabaon kayo ng pagkain? Minsan lang po. Minsan. O, ayan. So, ganyan ang pagmamahal, di ba? Baka kailangan lang ng masinsinan pang pag-uusap. Tama rin naman si Teacher Ton. Okay? Raymart, message mo kay Roslyn. Baka nakikinig ngayon. Baby, baka naman pwedeng bawas-bawasin mo yung pagiging palatanong mo na bawat may mag-react o bawat kibot ko, tanong ka na halos hindi ko na malaman kung anong dahilan ng pagkagalit mo minsan. Sana bawas-bawasan mo. Kasi alam mo naman na mahal kita eh. Mhm. Tsaka sana magkaayos tayo. Maayos natin to. Yon. Ano ba trabaho ni Roslyn? Po? Anong trabaho ni Roslyn? Wala po. Ayun! Nadali natin! Yan ang isa sa dahilan kung bakit lagi siyang possessive of you because she has nothing to do. She's not keeping herself busy.
Yun. Isa yun sa mga dahilan. So, bigyan mo siya ng gagawin. Baka sakali. Bukod sa kasi cellphone, Bukod sa kasi cellphone, bigyan mo siya ng gagawin. Baka pwedeng, kung may konti na kayong ipon, baka pwede siyang magmaliit na negosyo para nagiging busy rin. Kaya siya na-insecure. Raymart, sa mga girls mo na friend and sa mga guys mo na friends, it's because, wala siyang achievements. And she is financially insecure pa. So, pag nagkaroon siya ng financial security at nagkaroon siya kahit papano ng pinagkakaabalahan, for sure, hindi na siya magiging ganyan. Try mo rin yon. Okay? Opo. Yan naman. Subukan Okay. ko po yung sinabi. Oo. Baka lang kasi, kailangan niya lang maging busy. Baka pwede siya maging active sa barangay. Yung mga ganyan, no? O gusto mo, samahan ka sa work, char. Ganun pa din, nasakal pa rin, di ba? Okay, sige, salamat Raymart, ha? Opo. Sa pag-share ng Salamat. story mo. Sige. Salamat din po. Bye-bye, ingat. Okay, mga kapatid, dako na po tayo. Alam kong kanina nyo pa ito inaantay. #H2H Astig Confessions. Yan naman, ang una nating winner ng 250 pesos cash, si Teacher Ton ng Caloocan. At ang ating second winner ng 250 pesos cash, si Maria GDJ. Yan ha. Yan ang kanyang, malamang mababasa natin yan sa kanyang astig comment via social media. Ito na ang inyong mga H2H astig comments. Well, ilan, no? Sa ating mga H2H astig comments. Una na dyan, si Rita Pardico, sabi niya, #astig advice. Kung talagang mahal mo siya, tiisin mo hanggat makakaya mo. Kung hindi mo na kaya, bahala ka na. Mahal mo Yun, no? Si Meka Shiri Kumiku Toku Ruiz, di pa buo ang tiwala ng jowa niya sa kanya. Kasi nga siguro, bago-bago pa lang. Isang hiccup yan ng relasyon. Si Nesan Garcia, #astig advice, mahalin mo hanggat kaya mo. Actually, alam mo, may nabasa ako dito. May isa ring nag-comment na siya rin kinakalkal niya yung FB nung jowa niya. Pero, iba ang nakita niya. Compared dito kay Raymart na walang tinatago, doon nakita niya may communication pa with the ex. So talaga nagpuyo siya ng galit. But that's a different Magkaiba naman yung sitwasyon yung dalawa. Anyways, mga kapatid, sa ating love question of the day, ano ang gagawin mo kapag nalaman mo na ang partner mo ay may crush sa close friend ninyo? Eto na. Sabi ni Alma Aranilio, #love question, wala naman dapat gawin kung crush lang naman at hindi dumidiskarte doon sa tao. Sabi naman ni Gail Easy, okay lang, crush lang naman, pero kapag the moves na siya, ibang usapan na yon. Sabi naman ni Rita Pardico, #astig comment, pero hindi to astig comment. Sabi niya, syempre po masasaktan, tatahimik na lang po, pero walang gulo. Ayun. Yan na. Hello sa iyo, Rita Pardico ng Muntinlupa City. Okay. So, kanina nag-announce tayo ng 2 winners ng 250 pesos cash. Buuin na natin. Yung pangatlong winner ng 250 pesos na cash belongs to Rita Pardico. Congratulations! At ang manalo ng Sulit TV Box, eto, si Norma Feliciano. Congratulations, ikaw ang mag-uuwi ng Sulit TV Box. Antayin nyo lang po nakokontakin kayo ng Team H2H kung paano mapapasa inyo ang inyong mga napanalunan. Ang oras natin, 5 minutes bago una ng hapon. Susunod na po, Christy per minute. Siyempre, ang pinakang nanay ng lahat ng showbiz information, intriga, pati na rin lahat ng paglilinaw, Nanay Christy Permin. Susunod na po, kasama si Romel Chica. Pansamantala, ako naman po, magbababay na. Pero mamaya, may shoutout pa 8 to 9:30 p.m. Karinigan, kulitan tayo ulit mamaya. For the meantime, Orlox muna si Tita. Malamig Ang sarap. Sana may kayakap. Bye! See you later! Ako po yung si Tita Laila Chagadora. See you later. Shoutout po Bye-bye!